Jonathan, no? Init-init. Ano naramdaman mo? Injection. Hello, good morning guys. Kamusta po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng mga subscribers ko po na nasa ibang bansa. So for today's vlog guys ay oras naman para magpaganap na binata si Bon. Ngayon ay sinamahan ko siya para alam nyo na, magpakat. So dito lang yan sa sa harapan ng barangay ng Diparo at sure yun na painless yung gagawing paggupit sa kanya. At dito rin kasi ginupit si Arvin noon nung panahon na nagpatuli siya. So sa ngayon ay nakasalang si Bon sa loob at lumabas muna ako. Ang naggupit sa kanya noon ay si Doc George noon at ngayon si Doktora naman. So dito lang yan sa harapan ng barangay ng Diparo. Ayan o. So ito yung carefully nila, makikita nyo. Ayan o. Okay, operation tuli, painless tuli, walang aray-aray. So sa mga gusto magpatuli ng mga anak nyo, huwag kayong kakabahan kasi normal lang naman yung nagpapatuli sa anak natin. At kailangan kasi yun. So ngayon ay nakasalang si Bon sa loob. At pagdating namin dito siya na kagad, wala pang naka-line up. Siguro dumating kami rito ng 9 AM. So mamaya tignan natin kung ano yung mga naramdaman ni Bon. At saka kung ano yung mga ginawa sa kanya. So ngayon nakasalang pa siya doon. So doon. Mamaya tanong natin kung ano yung mga experience niya at para dun sa mga bata na hindi pa nagugupit or natutuli, ma-share niya yung experience niya. Kasi yung iba parang kinakabahan, yung magulang, pero normal yon. At siguro mga 1 week to 2 weeks lang magaling na yon. So depende na lang sa pag-aalaga ng sugat. Kung hindi nililinis, syempre baka ma-infection. Pero meron naman mga binibigay na gamot, mga antibiotic na dapat iti-take para madaling matuyo yung sugat at maiwasan yung infection. So mamaya hintayin natin si Bon pagtapos na. Ate, tapos na? Okay. So yan guys, binibigay na ni ate yung yung reseta, yung gamot. Antibiotic at saka may pinamik yan. Oo, antibiotic tsaka may pinamik. Tapos may binibigay sila ritong instruction how to care the wounds. Yan guys, So pakikita ko yun sa inyo yan, screenshot na lang natin. Tapos ito yung mga antibiotic. So ngayon guys ay tapos na si Kuya Bon sa wakas. Almost lang almost 30 minutes lang. Wala pa. Oh, di ba? Ayan ayan siya doon. So mamaya interviewin natin paglabas ni Kuya Bon kung ano yung naramdaman niya, kung wala ba. Kasi natatakot daw. Ayan Oh. Sakit? Ano naramdaman mo? Ha? Yung clip. Ha? Yung clip. Di ba sabi dati ng mga kaibigan mo kagat lang ng langgam. Pero ang sabi ng teacher mo kagat ng dinosaur. Ayan si Doc Si Doktora ang nagkat sa kanya. Doc, mahirap ba itagpos? Hindi, tagpos na siya. Okay lang po ba kayo, Doktora, isama? Na para masabi natin sa mga tinutuli na wala namang hindi naman masakit. Okay lang ba, Doc? Kasi yung iba doktora kasi, yung iba kinakabahan. Oo. At least dito sa vlog namin makikita kung ano yung experience na isang Ganyan mo na. Ayan. Ayan si Doktor. Doc, pwede po ba kayo pakita? Hindi, ganyan. Doktora, pwede po ba kayo? Tapos, ganyan. Ayan si Doktora. Yan, ganyan, ha? Ayan Doktora, anong 3 days pa lang, ligo.
3 days wala. Doktora, anong Pag masasabi? naihi, umihi ka ha. Kasi nakalabas na po yung ulo. Doktora, anong masasabi mo sa mga kinakabahan magpatuloy? Pati yung mga magulang na ninenervyos. Huwag nervyusin! Punta na lang dito para magpatuloy, di ba? Kuya? O habang mahaba-haba pa ang bakasyon. Magbabasketball. Painless naman yan. Siyempre, anesthesia lang po. Injection. Masakit. Yan lang. Ayan si Doktora. Anong name niya, Doktora? Fatima. Doktora Fatima. Okay. Tsaka si ate. Ate Lotlot. Shoutout kay Doktora Fatima tsaka kay Lotlot. So guys, meron na kaming antibiotic na binigay. At iti-take to ni Bon. Tsaka 3 days walang ligo para hindi siya mag-knock-knock agad. Pero kailangan natin ng kumuha ng talbos ng bayabas. Panglanggas po yun hindi po yun panggulay kasi hindi naman talbos ng kamote. So ngayon ay pinapahinga ko muna kasi baka mahilo pag bumiyahe na kami ulit. Relax mo lang yung katawan mo. Sandal ka. Masakit pa? Medyo. Dok, Doktora, ilang oras bago matanggal yung anesthesia nito? 30 minutes. 30 minutes. Tapos, yung pag-take ng gamot, nandito na. Paano pala pag-take ng gamot nito? 3 times a day. Ano to, sabay? Magkasunod, kung hindi niya kaya yung dalawa. Naku po, magkasunod. Pahirapan pa naman uminom ng capsule to. Pero, kailangan natin gawin yon para mabilis gumaling. So, relax lang muna si Bon at maya-maya ay uuwi na kami. O, di ba? Wala pang 30 minutes. Mabilis lang. So, sa mga gusto magpatuli ng hahabol sa summer, punta na kayo dito sa barangay 168. Harapan siya ng barangay sa Samaritan Medical Clinic. Hindi na tuli. Niloko namin si Mami. Shh! Mami! Anong feeling? Sakit, Bon? Ba't namumutla ka? Oh. Minom ka tubig. Huwag ka dyan, mainit. Oh, shh, Bon. Sandal mo yung katawan mo. Mabilis lang naman, di ba? Saan tubig? Ayun, tubig niyo. Oh, yun ang tubig. Dapat kasi mas maluwag na short ginamit mo. Mainit pa? Oh, hinga mo lang yan. So, dito na kami sa bahay, guys. At success sa wakas. At natapos na yung kabang nararamdaman pag-umpisa pa lang. Si Kuya Kurt. Hello, Kuya Kurt. Oh, inom ka pa. Good morning, guys. Isang umagang kay ganda sa ating lahat. Ngayon na pang 3 days na ng sugat ni Kuya Bon at kailangan nating maglanggas para matanggal natin yung gasa. Kuha tayo ng daw ng bayabas dito sa kapitbahay namin. Ayan o. Ayan. Kukuha tayo ng bayabas pang langgas ng sugat ni Kuya Bon. Ayan. Kuha tayo. Ito. Yung talbos ng bayabas yung kukunin natin. Ito. Para mabilis matuyo. Kasi yung bayabas, guys, ito yung panlanggas ng mga sugat para mawala yung bakterya at saka mabilis matuyo yung sugat. Ito, ayan, mga talbos-talbos lang. Tapos pakuluan na natin pag uwi, hugasan muna natin. So, kuha muna tayo. Ito, talbos. Ito.
Ito na guys yung kinuha nating dahon ng bayabas. Hinuhugasan ko para matanggal yung mga alikabok or anuman mga bakterya na nakadikit dito. Para matanggal yung alikabok, yung mga dumapong mga insekto. Para malinis. Tapos pakukuluan na natin. Ano, dami. Ano to, good for 4 times na langgas. So lagay na natin dun sa kasirola. Ito na guys yung tubig. Habang kumukuha ko ng dahon ng bayabas kanina, nagpakulo na ako. Lagay na natin. Ayan o. Tapos pakukuluan natin hanggang maging kulay brown yung yung tubig. Kaya dun sa mga anak na nagpatuli ng mga anak nila, so wag kayong nervyusin. Saglit lang naman yan, mga 1 week to 2 weeks, magaling na agad yung sugat. Normal lang naman yun na medyo, ang tinatawag doon nangangamatis. Normal lang po yun kasi sugat yun diba? So ayan na yung dahon ng bayabas. So ayan, pakukuluan na natin yan, siguro mga 10 to 15 minutes, makulo na yan. Hanggang magkulay kape na yung yung tubig. Tapos syempre wag natin langgasin ng ng mainit yung tubig, kailangan medyo warm. So tara, sarado na natin to at pakuluan na natin para gawin na natin yung paglalanggas doon kay Bon. Tingnan natin guys after 15 minutes. Yun. Yan color na siya, color brown na yung sabaw niya. Ayan diba? So ayan yung sabaw niya color brown na. Tapos palalamigin na lang natin to ng konti bago natin ilanggas yung sugat ni Kuya Bon. Syempre wag yung mainit, mapapaso yung putotoy ng anak nyo. Mas maganda kasi yung warm para yung kayang tiisin yung yung init, yung hindi siya nakakapaso. Para hindi niya nararamdaman yung yung pagtanggal ng gasa. So palamigin na natin to. Okay na to. So guys, pakain muna tayo ng manok para hindi sila gutom. At pinalitan ko na rin yung yung tubigan nila. Tapos mag-harvest tayo ng itlog. Tingnan nyo guys yung yung tawag dito, saging ng nanay ko. Ayun meron doon. Tapos meron din doon. Yun, saging. Tapos meron na naman bagong umuusbong dito. Ayan Yan. So marami lang na-harvest ang nanay ko rito. Siguro nasa 15 piling na saging na. Tapos ayan yung mga manok ko guys Black Astrolorp, Rhode Island Red. Rhode Island Red yun. Tapos merong Plymouth Barb. Ayan So iba-iba ang lahi nila. Pero kung gusto kong solid yung nila, yung lahi nila, pwede naman. Tulad yan, 3 Rhode Island Red. Yung iba na benta ko na, yung iba pinadala sa Pangasinan. So pinalitan ko na rin sila ng tubig kanina guys. Ayan alternate vitamins, tapos ordinaryong tubig. So pakain tayo. Ito yung pinakakain ko guys Ayan Tapos yung iba gulay. Yung kung nakikita nyo sa previous vlog ko guys, yung mga repolyo tsaka gulay. Diba? Mamaya kunin natin yung itlog. Ayun Tingnan natin kung ilan yung itlog niya. Lipat tayo dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag gusto mong solid yung niya, yung lahi niya. Pag Black Astrolorp lang ay nangingitlog guys. Diba? Pure black. Ayun natin sila. Ito rin. Ito Rhode Island Red.
isang lalaki, 2 babae. So kung gusto kong ipa-incubator yung itlog nila, so magiging manok ulit. Okay. Tapos meron na rin silang tubig. Pinalitan ko na din kanina. Ayun, may itlog na guys. Oh. O, diba? Kunin natin. Yun. Itlog. Kunin ko na ha. Ha? Huwag ka na magpapisa. Yun to, di ba? Magkano ang itlog ngayon, guys? Yung ano, yung mga white leghorn. Mainit-init pa. Kunin ko na to ha. Para ano, hindi lumamig pa diyan. Tapos kunin natin yung dito. Ayun to. Yun. Oo. Meron siyang 6 eggs. Lagay muna natin dito, guys, kasi kukuha ko lalagyanan. Okay? So ayan yung mga manok ko at least, 'di ba? Siguro every morning nakakakuha yung nanay ko rito ng ano, 15 eggs, 12 eggs to 15 eggs a day. So tara, kunin na natin yung lalagyanan muna dito. Ito. Harvest muna natin yung nandito. Nag-start ako magmanok, kapapanood lang din ng mga YouTube, yung mga breeder din ng manok sa mga province. Tapos bumili ako ng mga sisiw, dun sa mga previous vlog ko, kung makikita nyo guys, yung pag-start ko, nagpa-incubator ako, nakapagpasisiw ako, pero minsan, namamatayan tayo, lalo na ng mga nagdaang bagyo, namatayan tayo. Yan, yung itlog, kunin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung bago, mainit-init pa. 7 eggs dito nakuha natin. Lipat tayo dun sa kabila, ayun oh. Oh, diba? Kunin natin. Oops, yung lagayan ko ng ano, kain. Tapos yun, binibigyan ko yung nanay ko, si Ate Weng. Tapos yung ibang kapatid ko, kumukuha lang sila sa bahay ni nanay. Yan. Ano to guys ha? May similya yan. Pag pina-incubator ko to, magiging sisiw to, hindi katulad ng iba. Kapag ka nangitlog, as in egg lang talaga. Hindi siya yung walang similya ba. Yung pinakakain nila merong pampaitlog lang. Tara, kunin natin yung dito. Excuse me. Ako. Excuse, dun muna kayo. Baka masalisihan ako makawala. Dun muna kayo. Dun muna. Ito guys, ang laki oh. Black Astrolorp. Ang laki nito. Ano to? Tumitimbang ng 3 kilo. Dun. Yun yung mga Rhode Island Red oh. Dun kayo, dun. Harangan ko muna nga guys to at baka masalisihan tayo. Mahirap papasukin kasi. Mahirapan akong papasukin. Dahil gusto nila nasa galaan. Ito yung fly mount barb. Ayan o. BRP. Ayun o. Ganda ng kulay niyan. Guys, so tignan nyo yung kulay. So kunin na natin. Ilan to? 2 4 6 7. So we have 2 4 6 8 10 12 14. Sabi ko sa inyo guys, 'di ba? 15 eggs a day. 14 lang ngayon. Hindi pa nangingitlog yung doon sa kabila. So silipin ko kung nangitlog. Labas tayo dito. Tapos kunin natin yung egg. Tutukain pa. Uy, doon. Ayan oh, guys, kumakain sila dyan oh. Madami yan siguro guys. Nasa ano yung manok ko. Nasa 30 heads pa. Mas maganda, maraming babae, mas maganda.
mas marami kayong egg na ma-harvest. Diba? Hindi lahat pigs pinakakain ko. Minimix ko siya ng gulay, yung kinukuha ko sa sa palengke. Tapos tinatagtag ko. So, yun ang pinakakain natin. Kaya yung mga manok ko is healthy yan. Masarap yung itlog yan. Dark orange yung egg niya, egg yolk. Tapos yung yung white niya is makunat. Hindi siya katulad ng mga ordinaryong itlog na maninipis yung yung white egg. Ayan, makukunat. Ito. Tignan nga natin kung may itlog to. Wala pa. So walang itlog. Pero thanks God na rin, 'di ba? At meron tayong 14 eggs. Ayan. Huwag natin pababayaan yung mga pagkain nila para kahit papaano hindi sila namamayat. Minsan yung iba, yung mga matured, pinupurga ko. Ayan, ang ganda ng kulay nito. Ganda ng kulay nito guys, mahogany. Dark mahogany. Ito rin dark mahogany. Okay. Pasok na natin to at baka mabasag pa. Tapos na tayo magpakain guys. Ayan, kumakain sila. Okay. Malilim kasi dito tsaka meron siyang mga puno ng saging, tsaka malunggay. Ito, kumukuha ko ng ito tulad nito guys, tingnan nyo. Kukuha ko ng daw ng malunggay. Diba? Healthy na sa kanila to. Okay. Ayan guys, tapos lalagay natin dito sa loob para meron silang tinutuka-tuka. Di ba? Healthy yan. Kailangan may mga green green leaves din na kinakain sila. Tutukain na nila yan. Ubusin nila yan. Dito naman sa kabila. Dito na lang natin nilusot guys kasi mahirap. Yan tukain nila yan. Ayan tuka-tukain na nila yan. Di ba? Tinutuka-tuka nila yan hanggang sa maubos. Kaya yung egg nila at saka yung mga similya nila healthy. Ayan yung dalawa, mabigat yan. So uwi na tayo guys, tapos na tayo magpakain. Dagdagan yung itlog na yun. Ang dami. Kumuha ulit ako. Dilim. Saan natin ilaw? Bigyan nyo sila Ate Weng dito, tsaka si Maring. Kain tayo saging. Hati-hati. Kukuha lang ako ng 5 lang. Diba? Asan na yung nilaga nyo kanina? Ay, ko na yung isa. Kanya na yung isa. Ano oras na ba? 11:30 na.